Hindi halos makahinga si Jose. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang lamesang malagkit pa sa sarsa ng adobo, nakabukas ang isang itim na portfolio. At sa loob nito, hindi lang basta pera, mga tumpok-tumpok na pera, mga bungkos ng 1,000 na tila walang katapusan. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang gilid ng lamesa. Dumadagundong ang dibdib niya, mas malakas pa sa tugtog ng radyo sa kanilang maliit na karinderya. Ilang taon na ba siyang nagtutulak ng kariton? Ilang taon na siyang nagbubuhat ng sako-sakong gulay sa Divisoria para lang mapakain at mapag-aral ang kanyang kambal na anak? Ang perang nasa harap niya ngayon, sapat na para baguhin ang lahat. Pambayad sa mga utang, pangmatrikula sa kolehiyo ni Maria at Josefina, baka sapat pa para makabili ng isang maliit na bahay, malayo sa umalingasaw na estero sa likod ng kanilang barong-barong. Isang tinig ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Itay? Ano po yan? Napalingon si Jose. Si Maria, ang kanyang panganay, nakatayo sa may pinto ng kusina, kunot ang noo. Sa likod nito ay si Josefina, may hawak pang basahan. Parehong napako ang tingin ng magkapatid sa lamesa. Dahan-dahang isinara ni Jose ang portfolio na para bang ang pagtatago nito sa kanilang paningin ay magpapawala sa tukso. Wala ito, anak. May nakaiwan lang na customer. Pero huli na. Nakita na ni Maria. Lumapit ito at sa isang mabilis na kilos, binuksan muli ang portfolio. Nanlaki ang mga mata nito, hindi sa gulat, kundi sa isang uri ng desperadong pag-asa. Itay. Halos pabulong na sabi ni Maria. Ang tinig ay nanginginig. Ito na po. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Pwede na nating bayaran si Aling Nena. Pwede na po kaming mag-enroll ni Josefina sa pasukan. Umiling si Jose. Hindi, Maria. Hindi ito sa atin. Pero itay, walang nakakita. Giit ni Maria. Walang pangalan. Itinadhana po ito para sa atin. Ang perang hindi pinaghirapan. Parang usok na mabilis mawala. Mariing sabi ni Jose. Inuulit ang mga salitang itinuro sa kanya ng sarili niyang ama. Si Josefina ang lumapit. Mahinahon, ngunit may bigat sa bawat salita. Tama po si Itay, ate. Hindi po natin konsensya na gastusin ang perang maaaring maging dahilan ng paghihirap ng iba. Nakita ni Jose ang pait sa mukha ni Maria. Alam niya kung saan ito nanggagaling. Si Maria ang nakasaksi sa lahat ng pagod niya. Sa bawat pawis na pumatak sa ilalim ng araw, siya ang mas nakakaalala sa gabing nilayasan sila ng kanilang ina, si Carmen, dahil hindi na nito matiis ang hirap. Huminga ng malalim si Jose. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang panganay. Anak, ang kahirapan, natitiis. Pero ang sirang pagkatao, habang buhay nating dadalhin, isa sa uli nating ito. Sa loob ng portfolio, sa isang maliit na bulsa, nakita nila ang isang calling card. Gawa sa makapal na papel. May gintong naka-emboss na pangalan, Don Ricardo de la Vega, CEO, De La Vega Holdings. Ang biyahe papunta sa Makati ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang mga gusali ay tila mga higanteng sumusundot sa langit. Ang opisina ni Don Ricardo ay nasa pinakatuktok ng isa sa mga ito. Giniginaw sila sa lamig ng aircon habang naghihintay sa lobby na mas malaki pa sa buong bahay nila. Isang sekretarya na may mahinhing na ngiti ang naghatid sa kanila sa isang malawak na opisina. Sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang isang lalaking nasa mga 60 anyos. May matalas na mga mata at buhok na halos puti na. Si Don Ricardo de la Vega. Napatayo ito nang makita sila. Kayo ba ang nakahanap nito? Tanong nito. Ang tinig ay kalmado, ngunit may awtoridad. Tumango si Jose. Opo, sir. Naiwan niyo po yata sa aming karinderya kaninang tanghalian. Ininspeksyon ni Don Ricardo ang laman ng portfolio. Tumango-tango ito. Pagkatapos ay itinuon ang tingin kay Jose.
Isang tingin na tila binabasa ang kanyang buong pagkatao. Hindi niyo ba binilang? Tanong nito. Hindi po mahalaga kung magkano, sir. Ang mahalaga po ay maibalik sa inyo ang hindi sa amin. Sagot ni Jose. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Don Ricardo si Jose. Pagkatapos ay sina Maria at Josefina, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maraming salamat. Malaki ang pasasalamat ko, sabi ng matanda. Kumuha ito ng checkbook. Sabihin niyo, magkano ang gusto niyong gantimpala? Mabilis na umiling si Jose. Hindi na po kailangan, sir. Ginawa lang po namin ang tama. Itinabi ni Don Ricardo ang checkbook. Muli siyang umupo, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Tila may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang katapatan ay isang bagay na hindi nabibili ng pera, Jose. Sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay seryoso. Tumayo ito at lumapit sa bintanang salamin. Tanawang buong syudad. Hindi lang gantimpala ang ibibigay ko sa inyo. Humarap itong muli sa kanila. Ang muka ay puno ng desisyon. Mag-i-invest ako sa pamilya ninyo. Nagkatinginan ng mag-aama. Hindi maintindihan ang sinasabi ng matanda. Ngumiti si Don Ricardo. Bibigyan ko kayo ng isang tunay na restaurant. Ang tunog ng mga kopita na nag-uumpugan, ang walang tigil na flash ng mga kamera, ang halimuyak ng kanilang special beef caldereta na pumupuno sa buong lugar. Para kay Maria, ito ang tunog, itsura at amoy ng tagumpay. Nakatayo siya sa isang sulok ng kanilang bagong-bagong restaurant, ang Maria and Josefina's. Pinapanood ang magarbong grand opening. Napakaganda ng gabi. Ang mga ilaw ay maningning. Ang mga bisita ay nakabihis ng magagara. At ang ngiti sa mukha ng kanyang itay Jose ay hindi mapapantayan ng anumang halaga. Ito na yon, ang bunga ng lahat ng sakripisyo ng kanilang ama. Ang bawat patak ng pawis sa pagtutulak ng kariton, ang bawat gabing walang tulog, lahat ay nagbunga sa gabing ito. Hindi na sila ang pamilyang kinakawawa, ang pamilyang laging kapos. Ngayon, sila na ang pinag-uusapan, ang laman ng mga balita. Ate, ngumiti ka naman. Bulong ni Josefina sa kanyang tabi. Inabutan siya ng isang baso ng juice. Para kang gwardiya dyan, magsaya ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maria. Sinisigurado ko lang na maayos ang lahat. Alam mo naman, isang pagkakamali lang. Pwede tayong bumagsak. Napaknega mo talaga, ate. Sabi ni Josefina, pero niyakap siya nito. Relax ka lang. Atin ang gabing ito. At sa isang saglit, pinayagan ni Maria ang sarili niyang maniwala roon. Hinayaan niyang pumasok ang saya sa kanyang puso. Samantala, sa isang madilim at maluhong opisina sa kabilang panig ng lungsod, isang lalaki ang nanonood ng parehong kaganapan sa isang malaking flat-screen TV. Si Don Arturo de Villa. Humitit siya sa kanyang mamahaling tabako at ibinuga ang makapal na usok. Sa screen, ini-interview si Jose. Ang mukha nito ay puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Isang ngising mapanlait ang gumuhit sa labi ni Arturo. Jose? Ang basurerong minsan kong tinapakan, ngayon ay nagpapanggap na hari. Sabi niya sa sarili. Pinatay niya ang TV gamit ang remote control. Ang katahimikan ay binalot ang silid. Ramon! Tawag niya sa kanyang assistant na nakatayo sa dilim. Sir? Alamin niyo ang lahat tungkol sa pamilyang yan. Utos ni Arturo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Gusto kong malaman ang bawat kahinaan nila. Nang matapos ang event at makaalis na ang huling bisita, ang naiwan na lang ay ang pamilya. Ang pagod ay bakas sa kanilang mga mukha. Ngunit ang kaligayahan ay nangingibabaw. Hindi ako makapaniwala, mga anak. Sabi ni Jose. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Napakabuti ng Diyos. Ito na ang simula, itay.
sabi ni Josefina, puno ng pangarap. Balang araw, magkakaroon tayo ng mga branch sa buong bansa. Natawa si Maria. Huwag muna nating isipin yan. Ang mahalaga, bayad na ang mga utang natin at may panggastos na tayo sa araw-araw. Nagkayakapan silang tatlo sa gitna ng kanilang bagong restaurant. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang nagsisimulang muli. Sige na, magliligpit lang ako sa likod, sabi ni Maria pagkatapos ng ilang sandali. May ilang basura pa na kailangang ilabas. Kinuha niya ang huling sako ng basura at naglakad papunta sa likurang pinto na nakaharap sa isang madilim na eskinita. Malamig ang simoy ng hangin. Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. May isang anino sa tabi ng mga basurahan. Isang anino ng isang tao na kumakalkal sa kanilang mga tira-tira. Nainis si Maria. Sa gabing ito pa talaga? Hoy, umalis ka nga dyan, sigaw niya. Dahan-dahang humarap ang anino. Isang babae. Isang babaeng payat na payat. Lubog ang mga mata at gusot-gusot ang damit. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit tila inukit ng hirap at panahon. Nang tumama ang ilaw mula sa kusina sa mukha ng babae, tila isang kidlat ang tumama sa buong katawan ni Maria. Nabitawan niya ang hawak na basura. Kumalabog ito sa semento. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng mukhang pulubi na kumakain ng kanilang tira. Maria, anak. Ang tinig na yon, basag, paos, ngunit kilalang-kilala niya. Iyon ang tinig na huli niyang narinig 20 taon na ang nakalipas, sa gabing iniwan sila nito para sa ibang lalaki. Si Carmen? Nauutal na tanong ni Maria, kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang ina. Nanginginig na lumuhod si Carmen sa kanyang harapan. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Maria, anak, patawarin mo ako. Humihikbing sabi nito. Kahit tagahugas lang ng pinggan, tanggapin niyo ako. Nakatayo lang si Maria. Ang puso niya, na kanina lang ay puno ng saya at tagumpay, ngayon ay naging isang matigas na bato, malamig, at puno ng galit. Para kay Josefina, ang katahimikan sa loob ng kanilang bagong bahay ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. 1 linggo na ang nakalipas mula ng gabing iyon, ngunit ang tensyon ay nananatiling makapal, halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang pinakamasakit ay ang makita ang kanyang Ate Maria. Ang dati nitong mga mata na puno ng pangarap ay napalitan ng yelo. Hindi nito kinikibo o tinitingnan man lang ang kanilang ina. Para kay Maria, si Carmen ay isang multo, isang anino na hindi dapat naroron. Si Josefina naman, sa tuwing nakikita niya ang kanilang ina, ibang bagay ang nararamdaman niya. Awa. Isang malalim at nakakatusok na awa. Nakikita niya si Carmen na gumigising bago pa sumikat ang araw para maglinis ng kusina. Nakikita niya itong kumakain mag-isa sa sulok, laging nakayuko, na para bang takot na makita ng sinuman. Hindi ito ang babaeng nasa kupas nilang larawan. Ang inang may masayang nangiti. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang basag na salamin. Isang piraso ng nakaraang pilit na binubuo ang sarili. Isang hapon, hindi na natiis ni Josefina. Nilapitan niya ang ina habang ito'y nagpupunas ng mga pinggan. Inabutan niya ito ng isang baso ng malamig na tubig. Nagulat si Carmen. Saglit itong natigilan bago nanginginig na kinuha ang baso. Salamat, Josefina, halos pabulong na sabi nito. Inay, mahinang sabi ni Josefina. Magpahinga naman po kayo. Mabilis na umiling si Carmen, umiiwas ng tingin. Hindi. Okay lang ako. Kailangan kong gawin ito para... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Tumalikod na ito at nagpatuloy sa trabaho. Pero nakita ni Josefina ang pagpatak ng isang butil ng luha sa sahig na bagong kuskos. Kinabukasan, inutusan siya ng kanyang ama
na mag-deliver ng isang malaking order ng empanada sa isang opisina sa Ortigas. Iyon ang naging daan para makatakas siya kahit sandali sa mabigat na atmosfera sa restaurant. Habang bitbit ang dalawang malalaking kahon, nagmamadali siyang tumawid sa lobby ng building. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang lalaking papalabas sa elevator. Nabangga niya ito. "Ay!" sigaw ni Josefina habang nagsiliparan sa sahig ang mga kahon at tumilapon ang mga empanada. "Nako, sorry miss," sabi ng isang baritonong boses. Napasalampak sa sahig si Josefina, pinipilit na pulutin ang mga natirang empanada na pwede pang isalba. Pakiramdam niya ay maiiyak na siya sa hiya at inis. "Miss, I'm really sorry. Hayaan mo, tulungan na kita." Pag-angat niya ng kanyang mukha, natigilan siya. Isang pares ng mababait na mata ang sumalubong sa kanya. Ang lalaki ay matangkad, nakasuot ng business suit at may isang ngiti na tila kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. "Ako na," sabi ng lalaki. Inilapag ang hawak nitong briefcase at lumuhod para tulungan siya. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit habang pinupulot ang isang piraso ng empanada. Naramdaman ni Josefina ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong braso. "Salamat," sabi niya. Hindi maialis ang tingin sa lalaki. "Walang anuman. Kasalanan ko. Enzo nga pala," sabi nito. Inilahad ang kamay. "Josefina," sagot niya. Tinanggap ang kamay nito. Malambot at mainit. Nang matapos silang magligpit, tumayo si Enzo. "Sayang naman ang mga to. Mukhang masarap pa naman." Tiningnan niya ang gulo sa sahig. "Look, para makabawi ako, payagan mo akong bayaran lahat ng yan. At kung papayag ka, ililibre na rin kita ng kape." Mabilis na umiling si Josefina. "Naku, huwag na po, sir. Okay lang. Aksidente naman po." Enzo na lang. Pagtatama nito, may ngiti pa rin sa mga labi. "At hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag." "Sige na." May kung anong enerhiya sa presensya ni Enzo na nakakahawa. Isang gaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Josefina. Sa huli, hindi na siya nakatanggi. Habang umiinom sila ng kape sa isang maliit na coffee shop sa malapit, nalaman ni Josefina kung gaano kadaling kausap si Enzo. Nagkwento siya tungkol sa kanilang restaurant. Sa pangarap nilang lumago ito, nagkwento naman si Enzo tungkol sa trabaho niya sa kanilang kumpanya. Pero mas marami siyang tanong tungkol kay Josefina. Tila bawat salita niya ay interesado itong pakinggan. "So Maria and Josefinas, pangalan ninyong magkapatid?" tanong ni Enzo. Tumango si Josefina. "Opo. Si Ate Maria ang panganay. Mas seryoso siya. Pero siya ang pinakamatatag sa aming lahat." "At ikaw?" tanong ni Enzo, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ikaw ang puso. Tama ba?" Nag-init ang mga pisngi ni Josefina. "Hindi naman po. Masyado lang akong mabait." Dugtong ni Enzo, nakangiti. Wala namang masama doon. Pagbalik ni Josefina sa restaurant, gabi na. Naabutan niya ang kanyang itay na nakaupo mag-isa sa dilim, nakatingin sa isang lumang litrato. Ito ang nag-iisang picture nila na buo pa ang pamilya. Noong maliliit pa sila ni Maria, kasama si Carmen. Lumapit si Josefina at umupo sa tabi ng ama. "Kamusta ang delivery, anak?" tanong ni Jose. Hindi inaalis ang tingin sa litrato. "Okay lang po, tay." Isang mahabang katahimikan. "Josefina," sabi ni Jose sa wakas, ang boses ay pagod. "Tungkol sa nanay ninyo, alam kong gusto mong bigyan siya ng isa pang pagkakataon." Tumango si Josefina. "Lahat naman po tayo nagkakamali. Di ba, tay?" Huminga ng malalim si Jose. Itinupin niya ang litrato at ibinulsa. "Simula bukas, papayagan ko siyang manatili bilang isang empleyado, tagahugas ng pinggan.
Walang espesyal na trato. Ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Salamat po, Tay, sabi ni Josefina. Ang puso ay lumukso sa tuwa. Pero, dugtong ni Jose, at ngayon, may bigat at babala sa kanyang tinig. Huwag na huwag mong iisipin na ganito kadali ang lahat. May mga sugat na kahit anong gawin mo, nag-iiwan ng pilat. Tumayo ito at tinapik siya sa balikat bago pumasok sa kanilang kwarto. Naiwan si Josefina sa dilim, hawak ang dalawang magkasalungat na emosyon, ang pag-asa para sa kanyang pamilya at ang isang bagong, nakakakilig na pakiramdam para sa isang lalaking kakakilala pa lang niya. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Josefina! Ang boses na yon. Ang baritonong boses na kanina pa tumatakbo sa isip niya. Si Enzo. Hello Enzo! Paano mo nakuha ang number ko? Narinig niya ang mahinang tawa nito sa kabilang linya. May mga paraan. Pasensya na kung natagalan. May inasikaso lang akong mahalaga. Isang saglit na katahimikan. Hindi ka kasi maalis sa isip ko. Pwede ba kitang ayain lumabas ulit? Sa totoong date naman, walang mga empanadang nagkalat. Napatakip si Josefina sa kanyang bibig para pigilan ng isang tili. Ang puso niya ay kumakarera. Sa gitna ng lahat ng problema, may isang bagay na para lang sa kanya. Isang bagay na masaya. Oo, sagot niya. Ang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Gusto ko yan. Masaya niyang tinapos ang tawag. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, ng gabing iyon, ang mukha ni Enzo ang kanyang nakikita. Wala siyang kamalay-malay na ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso ay anak ng taong magiging dahilan ng pinakamalaking bangungot na haharapin ng kanilang pamilya. Dumaan ang mga araw na tila isang panaginip para kay Jose. Ang restaurant ay laging puno. Ang tunog ng tawanan ng mga customer at ang abalang kalansing ng mga kubyertos ay musika sa kanyang pandinig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakatulog siya sa gabi na walang mabigat na utang na gumugulo sa kanyang isipan. Pinapanood niya ang kanyang mga anak. Si Josefina, laging may ngiti sa labi. Ang nagbibigay buhay sa dining area, kinakausap ang mga bisita na parang matagal nang kakilala. Si Maria naman, sa likod ng kahera, seryoso at metikuloso, sinisiguradong bawat sentimo ay naitatala. Maging si Carmen, bagamat laging nasa anino ng kusina, ay naging parte na ng makina na nagpapatakbo sa kanilang pangarap. Tahimik itong gumagawa. Ngunit ramdam ni Jose ang pasasalamat sa bawat kilos nito. Akala niya, ito na ang simula ng kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay sadyang mailap. Nagsimula ito sa isang bulong, isang digital na lason na kumalat sa internet. Itay, tawag ni Maria isang umaga. Ang muka ay hindi maipinta. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ipinapakita ang isang post sa social media. Tingnan niyo po ito. Kinuha ni Jose ang telepono. Isang anonymous na food blogger ang nagpost. May mga litrato ng kanilang pagkain, pero ang caption ay puno ng kasinungalingan. Pangit na serbisyo. Luma ang mga sangkap. May hinala akong gumagamit sila ng panis na karne para makatipid. Sinundan pa ito ng mga pekeng account na nag-comment. Totoo yan. Sumakit ang tiyan ng asawa ko dyan. Huwag kayong kumain sa Maria and Josefina's. Mag-ingat kayo. Walang katotohanan to. Mariing sabi ni Jose, ibinalik ang cellphone kay Maria. Alam ng Diyos kung gaano kalinis ang trabaho natin dito. Ngunit ang kasinungalingan, kapag inulit-ulit ay nagiging anino ng katotohanan sa isip ng mga tao. Sa tanghaling iyon, ang karaniwang pila sa labas ng kanilang pinto ay wala na. Ang telepono, na dati walang tigil, sa pagring para sa mga reservation ay biglang tumahimik.
At nang tumunog ito, hindi para magpareserba, kundi para magkansela. Nakakainis, sabi ni Maria. Ibinagsak ang telepono. Pangatlong cancellation na yan. Pinilit ni Jose na maging matatag. Hayaan niyo na. Ang mahalaga ay ang mga customer na patuloy na naniniwala sa atin. Ngunit ang atake ay hindi pa tapos. Kinabukasan, tumawag si Mang Tony, ang kanilang pinagkakatiwalaang supplier ng sariwang gulay, mula pa noong nagtitinda lang sila sa kariton. Jose, pasensya na, sabi ni Mang Tony sa kabilang linya. Ang boses ay mababa at tila nahihiya. Hindi na muna ako makakapag-deliver sa'yo. Bakit, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Jose. May kumausap lang sa'kin. Isang malaking kumpanya. Binili nila lahat ng ani ko sa loob ng 1 taon. Eksklusibo. Pasensya na talaga, Jose. Alam mo namang ayaw ko sanang gawin to. Pagkatapos ni Mang Tony, sunod-sunod na. Ang supplier ng karne, ng manok, ng mga delata. Lahat sila ay may parehong dahilan. Isang malaking kumpanya ang biglang sumulpot at sinakop ang merkado. Sa unang pagkakataon, nakita ni Josefina at Maria ang kanilang ama na napaupo sa isang silya, napasabunot sa sariling buhok. Ito ay higit pa sa tsismis. Ito ay isang planadong pag-atake para lumpuhin sila. Pero si Jose ay hindi binuo ng karangyaan. Binuo siya ng kahirapan. At ang kahirapan ang nagturo sa kanya kung paano lumaban. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Kinuha niya ang luma nilang pickup truck at nagmaneho mag-isa. Nagmaneho siya ng maraming oras, paakyat sa mga bulubundukin ng norte, naghahanap ng mga maliliit na magsasaka na hindi pa naaabot ng malaking kumpanya. Pagod at puyat. Pero nang bumalik siya kinabukasan, ang likod ng pickup ay puno ng sariwang gulay at mga manok. Hindi nila tayo mapipigilan hanggat hindi tayo sumusuko, sabi niya sa kanyang mga anak. Ang determinasyon ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Jose ang pagbabago kay Josefina. Madalas, itong nakangiti habang nakatitig sa cellphone na nito. May isang kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi galing sa tagumpay ng restaurant. Isang gabi, naabutan niya itong may kausap sa telepono sa labas. Salamat sa pagtawag, Enzo. Napasaya mo ako. Narinig niyang sabi ni Josefina. Ang boses ay puno ng tamis. Nang pumasok si Josefina, ngumiti ito sa kanya. Itay. Sino yun, anak? Tanong ni Jose. Sinubukang gawing kaswal ang tono. Isang kaibigan lang po, Tay. Mabilis na sagot ni Josefina. Umiwas ng tingin at umakyat na sa kanyang kwarto. Naramdaman ni Jose ang isang bahagyang kaba, ngunit isinantabi niya ito. Mas malaki ang problema nilang hinaharap. Nang sumunod na linggo, sa tulong ng mga bagong supplier na nahanap ni Jose, unti-unti silang nakabangon. Naglabas sila ng mga promo, nag-imbita ng mga totoong customer para magbigay ng testimonya at nilabanan ang mga kasinungalingan sa social media. Isang gabi, habang nag-aayos sila para magsara, tumunog ang telepono sa opisina. Si Jose ang sumagot. Hello? Jose? Si Ricardo de la Vega ito. Napaayos ng upo si Jose. Don Ricardo, napatawag po kayo. Ang boses ni Don Ricardo sa kabilang linya ay seryoso at walang paligoy-ligoy. Jose, ang mga nangyayari sa inyo, ang mga chismis, ang mga supplier, hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang atake. Kinumpirma lang ni Don Ricardo ang matagal ng hinala ni Jose. Sino po? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya na tila nagbibigay diin sa bigat ng susunod na sasabihin. Ang taong nasa likod nito ay si Arturo de Villa. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Jose. Ang mga alaala ng nakaraan, ng isang pagkakaibigang nauwi sa pagtataksil, ng perang pinaghirapan
na biglang naglaho ay bumalik na parang isang alon. Ang lalaking halos sumira sa kanyang buhay noon ay nagbabalik para tapusin ang kanyang nasimulan. Hindi mapakali si Maria. Mula nang matanggap ng kanyang itay ang tawag kagabi, hindi na ito halos natulog. Nakita niya itong pabalik-balik sa kanilang maliit na sala. Ang mga kamay ay nasa likod. Ang mukha ay mas malalim pa ang guhit ng pag-aalala kaysa dati. At ngayon, heto na naman sila, pabalik sa building na nagsimula ng lahat. Pero kung dati ay pag-asa ang dala nila, ngayon ay tila isang mabigat na ulap ng pangamba ang nakasunod sa kanila. Bakit daw po ulit tayo pinapatawag ni Don Ricardo? Tay? Tanong ni Josefina habang paakyat sila sa elevator. May mahalaga lang daw kaming pag-uusapan. Maikling sagot ni Jose. Ramdam ni Maria ang tensyon sa boses ng ama. Alam niyang may kinalaman ito sa pangalang narinig niyang binanggit nito kagabi. Arturo de Villa. Ang pangalang iyon ang nag-alis ng kapayapaan sa mukha ng kanyang ama. Pagpasok nila sa opisina ni Don Ricardo, iba ang sumalubong sa kanila. Wala ang magiliw na ngiti na dati nilang nakita. Ang mukha ng matandang bilyonaryo ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang agila. Nakatayo ito, hindi nakaupo sa kanyang lamesa, tila isang general na naghihintay sa kanyang mga sundalo. Maupo kayo, sabi nito. Ang boses ay may bigat, walang umimik, habang sila'y umuupo. Si Maria, sa kanyang pagiging praktikal, ay hindi maiwasang isipin. Ano ito? Babawiin na ba niya ang lahat? Sasabihin ba niyang isang malaking pagkakamali ang pagtulong sa amin? Jose, simula ni Don Ricardo, alam kong alam mo na kung sino ang nasa likod ng mga atake sa inyo. Tumango si Jose. Si Arturo de Villa. Tama, sabi ni Don Ricardo. Lumakad ito papunta sa bintana. At narito ako para sabihin sa inyo na ang pagharap ninyo sa kanya at ang pagkakatagpo natin ay hindi isang aksidente. Napakunot ang noo ni Maria. Ano po ang ibig niyong sabihin? Humarap si Don Ricardo. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila, isa-isa. Ang portfolio, ang perang naiwan sa karinderya ninyo. Akala nyo ba ay nagkataon lang iyon? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Jose, si Maria, si Josefina, lahat sila ay natigilan. Sinadya ko yun, pagpapatuloy ni Don Ricardo. Ilang linggo kong pinanood, ang maliit ninyong karinderya, nagmamasid, naghahanap, at nang iwan ko ang portpolyong yun, iyon ang huling pagsubok. Pagsubok? Halos pabulong na tanong ni Maria, hindi makapaniwala. Isang parte sa kanya ang gustong magalit. Pinaglaruan lang ba kami? Oo, isang pagsubok, mariing sabi ni Don Ricardo. Dahil matagal na akong naghahanap ng mga taong may paninindigan, mga taong hindi kayang bilhin ng pera. Dahil ang kalaban natin, si Arturo, ay kayang bilhin ang halos lahat ng bagay, pero hindi ang dangal. Lumapit ito sa kanila, ang boses ay bumaba, puno ng pait ng nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas. Si Arturo de Villa ay kasosyo ko. Itinuring ko siyang kapatid, pero tinaksil niya ako. Ninakaw niya ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Halos masira ang buhay ko dahil sa kanya. Sa isang iglap, ang galit na nagsisimulang umusbong sa puso ni Maria ay napalitan ng pag-unawa. Ang pagtataksil. Alam niya ang sakit niyon. Naramdaman niya iyon nung gabing iwan sila ng sarili nilang ina. Matagal ko nang gustong bumawi. Pagpapatuloy ng matanda. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng mga kakampi na may puso at tapang at nakita ko yon sa inyo, sa pamilya ninyo. Tumingin ito ng diretso kay Jose. Pagkatapos ay kay Maria. Hindi ako nag-invest sa restaurant ninyo. Nag-invest ako sa tapang at dangal ninyo. Magkasama, ibabagsak natin si Arturo de Villa.
Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang biglaang tagumpay, ang sunod-sunod na atake. Hindi sila biktima lang ng pagkakataon. Sila ay mga sundalo sa isang digmaan na hindi nila alam na sinalihan pala nila. Isang bagong lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Maria. Ang pagkalito ay napalitan ng determinasyon. Kung ito ay isang laban, kung gayon lalaban sila para sa kanilang ama, para sa kanilang pamilya. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ni Maria. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Iyan ang gusto kong marinig. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang sekretarya at sa likod nito ay isang masayang mukha. Si Josefina. Pasensya na po sa abala. Masayang sabi ni Josefina, hindi pansin ang bigat ng atmosfera sa silid. Naiwan ko po kasi ang wallet ko. Itay mga ate, sakto pala nandito kayo. May ipapakilala po ako sa inyo. Hinila niya papasok ang isang binatang nakasunod sa kanya. Isang binatang pamilyar ang mukha dahil sa mga litrato sa social media. Isang binatang elegante at may magandang ngiti. Masaya at buong pagmamalaking ipinakilala ni Josefina ang kanyang kasintahan. Itay mga ate, ito po si Enzo. Sa isang iglap, nakita ni Maria ang pagbabago sa mukha ng lahat. Si Don Ricardo, na kanina lang ay parang isang general, ay nanigas na parang bato. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang itay Jose, napahawak sa dibdib, na para bang inatake sa puso. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha dahil ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan, ang lalaking hawak ang kamay ng kanyang kapatid, ang lalaking dahilan ng mga ngiti ni Josefina ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng kanilang mortal na kaaway. Si Enzo de Villa. Para kay Josefina, ang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pangalang Enzo de Villa ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ni Don Ricardo na parang isang putok ng baril. Nakita niya ang reaksyon sa mukha ng kanyang pamilya. Gulat, galit at isang uri ng pagtataksil na nakatuon hindi kay Enzo, kundi sa kanya. Naramdaman niyang nanigas ang kamay ni Enzo sa pagkakahawak nito sa kanya. Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Enzo. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Don Ricardo patungo kay Jose. Bitawan mo ang anak ko. Ang boses ni Itay Jose ay parang kulog. Isang utos na puno ng galit na hindi pa niya narinig kailanman. Automatikong binitawan ni Enzo ang kanyang kamay na para bang napaso. Itay, ano po ba? Sinubukang magpaliwanag ni Josefina. Umuwi na tayo. Putol ni Maria sa kanya. Hinila siya sa braso. Ang pagkakahawak ni Maria ay mahigpit at masakit. Ang biyahe pa uwi ay puno ng isang mabigat at nakakamatay na katahimikan. Walang nangahas magsalita. Si Josefina ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang mga gusali ng syudad, kundi ang naguguluhang mukha ni Enzo. Hindi maaari. Pagdating sa restaurant, na ngayon ay nagsisilbi na ring bahay nila, nagsimula ang bagyo. Ginagamit ka lang niya, Josefina. Hindi ka ba nag-iisip? Ito ang unang mga salita ni Maria, matalas at tumutusok. Anak siya ni Arturo de Villa, ang taong gustong sumira sa atin. At ikaw ipinakilala mo siya sa mismong lungga ng mga kaaway niya? Hindi niyo siya naiintindihan. Sigaw pabalik ni Josefina. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mabait si Enzo. Iba siya. Paano ka nakakasiguro? Sabat ni Jose. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pait. Dahil ba binigyan kanya ng bulaklak? Dinala sa magagandang lugar? Josefina, ganyan gumalaw ang mga de Villa. Ginagamit nila ang kahinaan ng tao. Ang sakit. Ang sakit ng mga salitang yon ay mas masahol pa sa sampal.
Pinagbibintangan siya ng sarili niyang pamilya. Hinuhusgahan ang pag-ibig na nararamdaman niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tinigasan ni Josefina ang kanyang puso sa harap nila. Hindi niyo alam ang nararamdaman ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Kilala ko siya. Hindi siya katulad ng tatay niya. Josefina, saway ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nagpatinag. Tumingin siya kay Maria. Ikaw, ate, kailan ka ba huling nagtiwala sa tao? Mula nang iwan tayo ni inay, isinara mo na ang puso mo sa lahat. Huwag mong idamay ang buhay ko sa pait na nararamdaman mo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Galing kay Maria. Natigilan ang lahat. Maging si Maria ay nagulat sa sarili niyang ginawa. Hawak ang namumulang pisngi. Tumakbo si Josefina paakyat sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng malakas at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Kinagabihan, tumawag si Enzo. Sinagot niya ito. Ang boses ay paos pa sa pag-iyak. Josefina, mag-usap tayo. Pakiusap ni Enzo sa kabilang linya. Hindi ko maintindihan ang lahat. Nagkita sila sa isang maliit na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mga mapanghusgang mata. Ikinuwento ni Enzo ang nangyari. Kinausap niya ang kanyang ama. Inamin ni Don Arturo ang lahat. Ang paninira, ang pag-ipit sa mga supplier, nang walang bahid ng pagsisisi. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi ni Enzo. Ang boses ay basag. Ang sabi niya, negosyo lang daw. At nang sinabi kong mahal kita, tumawa lang siya. Ano ang sabi niya? Mahinang tanong ni Josefina. Ang sabi niya, ang pag-ibig ay para lang sa mga mahihina. Enzo, huwag kang maging katulad nila. Nakita ni Josefina ang sakit sa mga mata ni Enzo. Ang sakit ng isang anak na ngayon lang nakita ang tunay na kulay ng sariling ama. Dito, sa ilalim ng puno, hindi sila mga De Villa o mga Jose. Sila ay dalawang taong nagmamahalan na naipit sa isang digmaan na hindi kanila. Naniniwala ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Enzo. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumingin si Josefina sa mga mata nito. Walang bakas ng kasinungalingan. Tanging pag-aalala at pagmamahal. Oo, sagot niya. Naniniwala ako sa'yo. Kung ganon, ipaglalaban kita, Josefina, sabi ni Enzo. Kahit pa ang pamilya ko at pamilya mo ang kalaban natin, ipaglalaban kita. Ang mga salitang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Nang sumunod na araw, bumalik siya sa restaurant na may bagong determinasyon. Haharapin niya ang galit ng kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya, isang hindi inaasahang bisita ang nandoon. Isang itim at kumikinang na kotse ang nakaparada sa tapat. At mula rito, bumaba si Don Arturo de Villa. Nakangiti ito na parang isang hari na bumibisita sa kanyang mga alipin. Pumasok ito sa loob ng restaurant na para bang pag-aari niya ito. Natigilan ang lahat. Si Jose na nagpupunas ng lamesa ay napatigil. Si Maria na nasa kahera ay napatayo. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang reaksyon ni Carmen. Siya, na nagwawali sa isang sulok, ay biglang namutla na parang isang patay. Nabitawan niya ang walis at dahan-dahang umatras papasok sa kusina na para bang nakakita ng isang demonyo mula sa kanyang nakaraan. Ngumiti si Don Arturo. Hindi ito ngumiti para kay Jose o kay Maria. Ang mga mata nito ay nakahanap sa anino kung saan nagtatago si Carmen. Lumapit ito sa counter, malapit sa pinto ng kusina at nagsalita sa isang boses na mahina ngunit sapat na para marinig ng taong pinatutungkulan. Hindi ka pa rin nagbabago, Carmen, sabi nito. Isang mapanlait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Basura ka pa rin. Nakatago sa siwang ng pinto ng kusina, naririnig ni Carmen ang sarili niyang puso.
dumadagundong, mas malakas pa sa pag-init ng mantika sa mga kawali. Ang bawat tibok ay isang paalala ng takot. Basura ka pa rin. Ang mga salitang yon, binitawan ni Arturo ng may ngisi, ay hindi lang isang insulto. Ito ay isang sumpa, isang kadena na muling ikinabit sa kanyang mga paa. Hinihila siya pabalik sa madilim na bangin ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang Arturo na nasa labas, nakatayo sa kanilang restaurant, ay hindi lang ang kaaway ni Jose. Siya ang lalaking nangako sa kanya ng isang buhay na malayo sa pagtutulak ng kariton. Siya ang dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang mag-aama. At siya rin ang lalaking dumurog sa kanya. Itinapon siya na parang basahan ng pagsawaan na siya. Si Arturo ang kanyang pinakamalaking kasalanan at ang pagbabalik nito ay parang paghuhukom. Nakita niya kung paano hinarap ni Jose ang demonyo. Anong kailangan mo dito, Arturo? Tanong ni Jose. Ang boses ay metaboses ay matatag kahit nanginginig ang mga kamao. Bumisita lang, Jose. Namangha ako sa lugar mo. Sagot ni Arturo. Ang mga mata ay nililibot ang bawat sulok na para bang sinusukat na kung magkano niya ito bibilhin. Pero tandaan mo, lahat ng mabilis umangat ay mabilis ding bumagsak. Pagkatapos noon, umalis na si Arturo na parang walang nangyari. Nag-iwan ng isang ulap ng pagbabanta. Dumaan ang ilang araw. Sinubukan ni Carmen na ibaon ang takot. Nagtrabaho siya ng doble. Kinuskos niya ang mga sahig hanggang sa manghina ang kanyang mga braso. Hinugasan niya ang mga pinggan hanggang sa mamanhid ang kanyang mga kamay. Ginawa niya ang lahat para mapagod ang katawan at hindi na magkaroon ng lakas ang isip na alalahanin pa ang nakaraan. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang anibersaryo. 1 buwan mula nang buksan ang Maria and Josefinas. Para Itaboy, ang masamang hangin na dala ni Arturo, nagpasya si Jose na magdaos ng isang maliit na selebrasyon. Nag-alok sila ng 50% discount sa lahat ng kanilang menu. Ang resulta, isang malaking tagumpay. Dagsaan ang mga tao. Ang pila ay umabot hanggang sa kabilang kanto. Ang kusina ay parang isang larangan ng digmaan. Abalang-abala ang lahat, ngunit masaya. Maging si Maria ay bahagyang nangumingiti na. Si Carmen, tulad ng dati, ay nasa pinakasulok na bahagi ng lababo, walang tigil sa paghuhugas. Mula doon, tanaw niya ang lahat. Ang saya sa mukha ng kanyang mga anak. Ang pagod, ngunit may ngiting mukha ni Jose. Sa isang saglit, naramdaman niyang parte siya nito. Isang maliit na tornilyo sa isang malaking makina, pero mahalaga pa rin. Ngunit ang kaligayahan ay sadyang panandalian. Nagsimula ito sa isang babae na biglang namilipit sa sakit habang kumakain. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Biglang napalitan ng mga sigaw ng takot at sakit ang masayang tawanan. Ang mga customer ay nagsusuka, nahihilo, namumutla. May tumawag ng ambulansya. Sa loob lang ng ilang minuto, ang restaurant na puno ng buhay ay naging isang eksena ng purong kaguluhan at sindak. Dumating ang mga pulis, mga taga-health department, at ang media. Ang mga flash ng kamera na dati kumukuha ng kanilang tagumpay ay siya na rin kumukuha ngayon ng kanilang pagbagsak. Pinapanood ni Carmen ang lahat mula sa kanyang sulok sa kusina. Hindi makagalaw, na para bang ang kanyang mga paa ay ibinaon sa semento. Isang health inspector ang pumasok sa kusina. Kumuha ito ng mga sample ng pagkain, ng mga sangkap. Nakita ni Carmen kung paano nito dinampot ang isang sako ng harina na ginamit nila sa paggawa ng tinapay. Isang bagong delivery na dumating kaninang umaga lang mula sa isang bagong supplier. Dahil ang dati nilang pinagkukunan ay biglang nawala. Pagkatapos, idinikit nila ang isang malaking papel sa salaming pinto ng restaurant, isang salita na pumunit sa puso ng buong pamilya. Closed. Nang gabing iyon,
Ang restaurant ay naging isang morgue, tahimik, malamig, patay. Si Maria ay nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng walang tunog. Ang babaeng matatag, ang pader ng pamilya, ay gumuho na. Si Josefina ay walang tigil sa pagtawag kay Enzo, pero hindi ito sumasagot. Sa bawat hindi nasagot na tawag, nadadagdagan ang takot at pagdududa sa kanyang mga mata. Kasama ka ba rito, Enzo? Pero ang pinakamasakit tingnan ay si Jose. Nakatayo ito sa gitna ng kusina, sa lugar kung saan niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pangarap. Kinuha niya ang isang plato mula sa lamesa. Tinitigan niya ito. At pagkatapos, sa isang sigaw na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa, ibinato niya ito sa pader. Sumunod ang isa pa at isa pa. Itay, tama na po. Sigaw ni Maria. Niyakap ang ama para pigilan ito. Niyakap ni Jose ang kanyang mga anak. At doon, sa gitna ng mga basag na pinggan at nawalang pangarap, umiyak silang tatlo na parang mga bata. Si Carmen, nakatayo sa dilim, pinapanood ang lahat. Bawat hikbi ng kanyang mga anak, bawat patak ng luha ni Jose, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Kasalanan ko to. Kung nagsalita lang ako, kung naglakas loob lang ako. Dahan-dahan siyang lumabas sa likurang pinto para kumuha ng hangin. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang konsensya. Sa eskinita, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, may isang anino ng lalaking may kausap sa telepono. Dahil sa dilim, hindi siya nito napansin. Ngunit narinig niya ang boses nito, isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Si Arturo de Villa. Magaling, sabi ni Arturo sa kanyang kausap. Siguraduhin niyong walang ebidensya. Ang mahalaga, sarado na sila. Ngayon, ang susunod na hakbang, bilhin ang lupa. Bilhin ang lahat sa kanila sa pinakamababang halaga. Gusto kong makita silang muling nagtutulak ng kariton sa kalye. Isang malademonyong tawa ang kumawala sa bibig ni Arturo. Napatakip si Carmen sa sarili niyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw. Siya ito. Si Arturo ang may gawa ng lahat. Nang ibaba ni Arturo ang tawag, humarap ito at nagsimulang maglakad palapit sa kanyang direksyon. Hindi alam ni Carmen ang gagawin. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malalaking basurahan. Dumaan si Arturo sa kanyang tabi, napakalapit na halos maamoy niya ang mamahaling pabango nito, isang amoy na dati gusto niya. Pero ngayon nagdudulot sa kanya ng pagkasuklam. Nakatayo siya doon, nanginginig sa dilim. Hawak ang katotohanang kayang magligtas sa kanyang pamilya. Ngunit ang tanong ay nanatili, bumubulong sa kanyang isipan na parang isang ahas. May lakas ka bang harapin ang demonyong minsan mo nang minahal? Sa loob ng 2 araw, nabuhay si Carmen na parang isang multo sa sarili niyang pamilya. Nakikita niya ang paghihirap nila, ngunit nananatili siyang tahimik. Ang mga salitang narinig niya mula kay Arturo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang sikretong mabigat pa sa lahat ng kasalanan niya. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, bumabalik ang takot. Naaalala niya ang mga mata ni Arturo, malamig, walang awa. Naaalala niya kung paano siya nito itinapon na parang basura. Kung nagawa niya yon sa kanya, ano ang hindi niya kayang gawin sa isang hamak na tagahugas ng pinggan na walang kakampi? Pero sa tuwing titingnan niya si Jose, na ngayon ay halos hindi na kumikibo at laging nakatingin sa malayo, parang may kung anong tumutusok sa kanyang puso. Nakikita niya ang lalaking minsan niyang minahal at sinaktan. Ngayon ay durog na durog. Nakikita niya si Maria na sinusubukang maging matatag para sa lahat. Pero halata sa mga mata nito ang puyat at pag-aalala. Nakikita niya si Josefina na isinara na ang sarili sa kwarto, hindi kumakain. Marahil sinisisi ang sarili
sa pagtitiwala kay Enzo. Ito ba ang gusto mo, Carmen? Tanong niya sa sarili isang gabi habang naghuhugas ng mga natirang gamit. Ang manood na lang habang unti-unting namamatay ang pamilyang iniwan mo. Doon, sa harap ng lababo, habang ang tubig ay umaagos sa kanyang mga kamay na may kalyo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Sawa na siyang matakot. Sawa na siyang maging basura. Kung may isang bagay na maibabayad siya sa lahat ng sakit na idinulot niya, ito na yon. Kinabukasan, narinig niyang darating na naman si Arturo sa lugar. Hindi para bisitahin sila, kundi para kausapin ang may-ari ng pwesto na gusto na silang paalisin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagnakaw siya ng ilang luma at maluluwag na damit mula sa labahan ni Jose. Nagsuot siya ng isang malaking salakot na nakita niya sa bodega. Ang layunin niya, maging invisible. Maging isang anino na hindi mapapansin ni Numan. Nagpanggap siyang isa sa mga hardinero na nag-aayos ng mga halaman sa labas ng gusali. Mula doon, tanaw niya ang lahat. Dumating si Arturo, arogante gaya ng dati, kasama ang kanyang mga alalay. Inilabas ni Carmen ang luma niyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang record button sa voice recorder. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang damit. Sinisiguradong nakalabas ng bahagya ang microphone. Naglakas loob siyang lumapit. Nagkukunwaring nagdidilig ng mga halaman malapit sa kinatatayuan ni Arturo. Sakto namang may tumawag kay Arturo. Lumayo ito ng kaunti sa kanyang mga tauhan para sa privacy at nagsalita. Oo, ako na ang bahala, sabi ni Arturo sa kausap. Malapit nang mapaalis ang mga Jose na yan. Pagkatapos, akin na ang pwesto. Walang problema sa health department na bayaran na lahat. Ang lason? Simpleng hari na lang na may halong konting kemikal. Walang makakapagturo sa atin. Naramdaman ni Carmen na nanuyo ang kanyang lalamunan. Hari na. Tama nga ang hinala niya. Ngunit hindi pa doon natapos. Tila may naalala si Arturo na nakapagpangisi sa kanya. Alam mo kung ano ang nakakatawa? Ang dating asawa ni Jose, si Carmen, nandoon din pala. Naguhugas ng pinggan mula sa kama ko, bumalik sa pagiging basurera. Ganyan talaga ang kapalaran ng mga taong pinagsasawaan ko. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Arturo. Para kay Carmen, ang bawat salita ay isang punyal. Ngunit kasabay ng sakit, may isang bagong damdaming umusbong, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Jose at sa kanyang mga anak. Nang matapos ang tawag, dahan-dahan siyang umatras. Nang nasa ligtas na lugar na siya, pinindot niya ang stop button. Nanginginig niyang pinakinggan ang replay. Malinaw. Bawat salita, bawat tawa, nandoon lahat. Samantala, sa loob ng isang madilim na kwarto, isa pang laban ang nangyayari. Si Enzo, pagkatapos ng ilang araw na hindi pagpaparamdam, ay sa wakas nakahanap ng paraan para makatakas sa mahigpit na pagbabantay ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa mga paratang. Kailangan niyang malaman ang totoo. Alam niyang itinatago ng kanyang ama ang lahat ng mahahalagang transaksyon nito sa isang itim na ledger na laging nasa loob ng vault sa opisina nito. Nang gabing iyon, habang wala si Arturo, ginamit niya ang duplicate na susi na matagal na niyang itinatago. Pinasok niya ang opisina ng sariling ama. Puno ng kaba, binuksan niya ang vault at nandoon nga ang itim na ledger. Binuklat niya ang mga pahina. Nakasulat doon ang lahat, ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga bayad sa health inspector, sa blogger at sa isang bagong supplier ng harina. Ang katotohanan ay isang sampal sa kanyang mukha. Mas masahol pa ito sa kanyang inaakala. Hawak ang ebidensya. Tumayo si Carmen sa harap ng pinto ng sala kung saan nag-uusap sina Jose at Maria
tungkol sa kanilang susunod na gagawin. Huminga siya ng malalim. Ito na, walang atrasan. Binuksan niya ang pinto. Napatingin sa kanya sina Jose at Maria. Nagtataka. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang kanyang cellphone sa lamesa. Pinindot niya ang play. Ang lason? Simpleng harina lang na may halong konting kemikal. Ang boses ni Arturo, malinaw at mapanlait, ay pumuno sa tahimik na silid. Yung dating asawa ni Jose, si Carmen, nandoon din pala. Naguhugas ng pinggan. Mula sa kama ko, bumalik sa pagiging basurera. Tumingala si Carmen at sinalubong ang mga mata ni Jose. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng hiya o takot, kundi ng isang tahimik na pagsusumamo at determinasyon. Ito, sabi niya, ang boses ay basag ngunit buo. Ito ang kabayaran sa mga kasalanan ko. Kasabay nito, tumunog ang cellphone ni Josefina mula sa kanyang kwarto. Isang mensahe mula kay Enzo, isang litrato, ang litrato ng isang pahina mula sa itim na ledger, malinaw na nakasulat ang salitang harina at ang katapat nitong halaga. Ngunit bago pa man makasagot si Josefina, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa opisina ni Don Arturo sa kabilang panig ng lungsod. Pabalik sa opisina, natagpuan ni Enzo ang sarili niyang nakaharap sa kanyang ama. Nakita ni Arturo ang bukas na vault at ang hawak na ledger ni Enzo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Arturo. Ang boses ay mabaw, mababa at puno ng panganib. Hindi ko na kaya to, itay. Sagot ni Enzo, nanginginig ngunit hindi umaatras. Mali ito. Dahan-dahang lumapit si Arturo. Ang muka ay nagbago. Naging isang maskara ng purong galit. Iisa lang ang mali dito, Enzo. Hinablot ni Arturo ang ledger. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Ang pagkakaroon ng isang anak na traidor. Hawak ni Maria ang cellphone ni Carmen. Paulit-ulit niyang pinapakinggan ang recording. Ang bawat salita ni Arturo de Villa ay tumatatak sa kanyang isipan na parang markang bakal. Ang galit ay pamilyar na damdamin para sa kanya. Pero ngayon, iba ito. Hindi na ito ang galit na bulag at mapanira. Ito ay isang galit na malamig, matalas, at nakapokus. Tumingin siya sa kanyang ina. Si Carmen, nakatayo sa kanilang harapan, payat at mukhang pagod. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Maria ang isang kislap ng tapang sa mga mata nito. Hindi na ito ang babaeng duwag na tumakas. Paano mo ito nakuha? Tanong ni Maria. Ang boses ay walang emosyon, ngunit wala na rin ang dating lamig ng pagkasuklam. Hindi na yon mahalaga, sagot ni Carmen. Ang mahalaga, gamitin ninyo yan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Josefina. Takbo itong bumaba, hawak ang sariling cellphone. Ang muka ay pinaghalong takot at pag-asa. Ate, itay, si Enzo. Sigaw nito. May ebidensya rin siya pero nahuli siya ni Tito Arturo. Ipinakita ni Josefina ang litrato ng ledger. Malinaw, hindi maitatanggi. Ngunit ang kasunod na text mula kay Enzo ay ang nagpadugo sa kanilang mga puso. Tulungan niyo ako. Sa isang iglap, ang kanilang pamilya na winasak ng pagtataksil at sakit ay muling nabuo sa harap ng isang iisang kaaway at isang layunin. Kailangan nating tawagan si Don Ricardo, sabi ni Jose. Ang boses ay muling nagkaroon ng awtoridad. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dumating si Don Ricardo kasama ang kanyang mga abogado. Pinakinggan nila ang recording. Tiningnan ang litrato mula kay Enzo. Sapat na ito, sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nag-aalab. Pero kailangan nating iligtas ang bata. Si Maria ang nag-isip ng plano. Hindi tayo pwedeng basta-bastang sumugod. Kilala natin si Arturo. Gagamitin niya si Enzo laban sa atin. Kailangan natin siyang painin. Ginamit nila si Josefina. Umiiyak.
Tumawag siya kay Arturo. Tito Arturo, parang awa niyo na. Huwag niyong saktan si Enzo. Mag-usap po tayo. Kahit anong gusto niyo ibibigay namin. Pumayag si Arturo, isang patibong. Naisip niyang hawak na niya ang lahat sa kanyang mga kamay. Nagtakda siya ng pagkikita sa isang abandonadong bodega kinabukasan. Ngunit hindi nila alam, nakikipag-ugnayan na si Don Ricardo sa pinakamatataas na opisyal ng pulisya na hindi kayang bilhin ni Arturo. Kinabukasan, sa loob ng maalikabok at madilim na bodega, nakatali si Enzo sa isang silya. Dumating sina Jose at ang kanyang mga anak. Si Carmen ay nagpaiwan sa sasakyan kasama si Don Ricardo. Isang desisyon na pinagkasunduan ng lahat para sa kanyang kaligtasan. Nasaan ang recording? Tanong ni Arturo. Nakangisi. Hawak niya ang isang baril na nakatutok kay Enzo. Pakawalan mo muna ang anak mo, matapang na sabi ni Jose. Tumawa si Arturo. Wala nang halaga sa akin ang isang anak na traidor. Ang ebidensya, Jose. O mamamatay kayong lahat dito? Si Maria ang humakbang pasulong. Itinaas niya ang cellphone. Heto na. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, ito ang senyales. Mula sa mga anino ng bodega, biglang nagsulputan ang mga pulis. Huwag kang kikilos, Arturo. Pulis ito. Natigilan si Arturo. Sa isang iglap ng desperasyon, hinila niya si Josefina at itinutok ang baril sa ulo nito. Subukan niyong lumapit. Sigaw niya. Napanood ni Maria ang eksena na parang nag-slow motion. Ang takot sa mukha ng kanyang kapatid, ang gulat sa mukha ng kanyang ama. Ngunit bago pa man may makakilos, isang boses ang pumunit sa tensyon. Arturo! Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may entrance ng bodega si Carmen. Nagniningas ang mga mata sa galit. Ako ang gusto mo, di ba? Sigaw ni Carmen, lumalakad pasulong. Walang takot. Ako ang basura na tinapakan mo. Bitawan mo ang anak ko at ako ang harapin mo. Sa pagkakataon na yon, sa pagkalito ni Arturo, kumilos si Enzo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itumba ang silyang kinatatalian niya. Dahilan, para mawalan ng balanse si Arturo. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ng mga pulis. Dinamba nila si Arturo, inagaw ang baril, at pinusasan siya. Habang hinihila palabas si Arturo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Tumingin siya kay Carmen, pagkatapos kay Jose. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya tayo, ngunit tapos na. Nang mawala na ang panganib, ang unang ginawa ni Maria ay ang yakapin ang kanyang kapatid. Pagkatapos, nilapitan niya si Enzo na tinutulungan ng mga pulis na alisin ang tali. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng may paggalang. Salamat, Enzo, sabi niya, at ito'y mula sa puso. Sa labas, habang isinasakay si Arturo sa police car, nag-aabang na ang media. Si Don Ricardo, gamit ang kanyang impluensya, ang nag-setup ng lahat. Si Maria, bilang mukha ng pamilya, ang humarap sa mga kamera. Hawak ang cellphone na may recording at ang kopya ng ledger na nakuha ng mga pulis, inilahad niya ang buong katotohanan. Ang pangalan namin ay Jose at ito ang aming kwento. Simula niya, ang boses ay matatag at malinaw. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagsisimula nila, ang pagtulong ni Don Ricardo, ang mga paninira, ang pagkalason, at ang kataksilan ni Arturo de Villa. Ang huling sulyap ni Maria ay sa kanyang pamilya. Nakatayo sila sa likod niya, si Jose, si Josefina, si Enzo, at sa tabi ng kanyang ama, nakatayo si Carmen. Pagkatapos ng press conference, sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Jose ang kanyang asawa. Si Carmen, na akala mo'y aalis na, ay nakatayo lang doon. Tahimik. Carmen. Tumingin si Carmen sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Huminga ng malalim si Jose. Ang galit na inipon niya sa loob ng 20 taon ay tila naglaho na, napalitan ng isang pagod, ngunit payapang pakiramdam. Manatili ka,
sabi niya. Hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap. Tad. Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Jose, ang mga buwan na yon ay parang paggising mula sa isang napakahabang bangungot. Ang kaso laban kay Arturo de Villa ay naging mabilis, salamat sa mga ebidensyang hindi matatawaran at sa impluensya ni Don Ricardo. Si Arturo ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso, mula sa paninira hanggang sa frustrated mass murder, at ngayon ay nabubulok na sa bilangguan. Ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuho, at ang Maria and Josefinas, na minsan ay naging simbolo ng kanilang pagbagsak, ay muling nabuksan. Ngayong gabi, ang restaurant ay hindi lang puno. Ito ay masigla. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ang mga customer ay bumalik, hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa kwento ng isang pamilyang lumaban at nanindigan para sa tama. Sila ay naging simbolo ng pag-asa. Nakatayo si Jose malapit sa kahera, pinapanood ang magandang eksena sa kanyang harapan. Nakita niya si Maria na nakikipagtawanan kay Enzo habang tinutulungan ito sa pag-aasikaso ng mga order. Wala na ang yelo sa mga mata ng kanyang panganay. Napalitan na ito ng init at pagtanggap. Tinupad ni Enzo ang pangako nito. Ipinaglaban niya si Josefina at sa huli, nakuha rin niya ang tiwala ng buong pamilya. Nakita niya si Josefina na masayang naghahatid ng pagkain sa isang mesa. Ang nangiti nito ay mas maningning pa sa mga ilaw ng kanilang restaurant. Ang pagiging inosente nito ay hindi nawala. Ngunit ngayon, mayroon na itong halo ng katatagan. Ang paningin ni Jose ay lumipat sa kusina. Doon, sa gitna ng abalang paghahanda, nakita niya si Carmen. Hindi na ito ang anino na laging nasa sulok. Ngayon, siya na ang tumatayong kitchen manager. Iginagalang ng lahat ng empleyado. Nakikipagbiruan ito sa mga kusinero. Nagbibigay ng utos ng may kumpiyansa. Hindi sila nagkabalikan bilang mag-asawa. May mga sugat na masyadong malalim para tuluyang maghilom. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, natagpuan nila ang isang bagong uri ng relasyon. Isang relasyon na binuo hindi sa romantikong pag-ibig, kundi sa pinagsamahan, sa pagpapatawad, at sa isang pagnanais na muling buuin ang pamilyang minsan nilang sinira. Sila ay naging magkaibigan, mga magulang, mga kakampi. Itay, nakatulala ka na naman dyan, sabi ni Maria. Lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat, sagot ni Jose. Ngumiti si Maria. Dahil lumaban tayo, Tay. Hindi lang tayo. Pagtatama ni Jose, tumingin siya kay Carmen sa kusina. Pagkatapos ay kay Enzo sa tabi ni Maria. Lahat tayo. Nang mag-umpisa ng humupa ang mga customer at malapit ng magsara, tinawag ni Jose ang lahat. Halika kayo. Dito tayo sa paborito nating lamesa. Sabi niya. Tinuturo ang isang lamesa sa sulok na may pinakamagandang tanawin ng buong restaurant. Umupo silang lahat. Si Jose sa isang dulo at sa kabilang dulo, umupo si Carmen. Sa kanilang pagitan, ang kanilang mga anak, sina Maria at Josefina. At sa tabi nila, si Enzo. Walang nagsalita sa simula. Pinuno lang nila ang katahimikan ng presensya ng isa't isa. Si Maria ang unang bumasag sa katahimikan. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot kina Josefina at Enzo. Para sa inyo, sabi niya. Advance wedding gift. Binuksan ito ni Josefina, isang pares ng maliliit na susi na may keychain na hugis empanada. Susi para saan to, ate? Sa apartment sa taas ng restaurant. Sabi ni Maria, oras na para magkaroon kayo ng sarili ninyong espasyo, pero huwag kayong masyadong lalayo. Naiyak si Josefina sa tuwa at niyakap ang kanyang kapatid. Salamat, ate. Tumingin si Jose kay Carmen. Carmen,
Sabi niya, "Maraming salamat." Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Salamat, hindi lang sa pagligtas sa kanila, kundi sa pagbabalik. Ngumiti si Carmen, isang totoong nangiti na ngayon lang ulit nakita ni Jose. Salamat din, Jose, sa pangalawang pagkakataon. Itinaas ni Jose ang kanyang baso. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Sagot nilang lahat. Nag-umpukan ng kanilang mga baso. Ang tunog na nilikha nito ay hindi lang tunog ng salamin. Ito ang tunog ng mga basag na piraso na muling nabuo. Pinanood ni Jose ang mga mukha sa kanyang harapan, ang pamilya niya. Hindi ito ang perpektong pamilyang pinangarap niya nung bata. Pa siya. Maraming kulang, maraming pilat. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ngiti at naririnig ang kanilang mga tawanan, naunawaan niya. Ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pananatili. Kahit gaano pa kahirap, ito ay tungkol sa pagpapatawad. Kahit gaano pa kasakit. At ito ay tungkol sa pagbuo ng isang kinabukasan, hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi mula sa mga aral na natutunan dito. Ang kanilang pamana ay hindi na ang restaurant o ang perang kinikita nito. Ang kanilang diwa ay nasa pag-ibig na muling natagpuan, sa tiwalang muling ibinigay, at sa pag-asang hindi kailanman namatay. Isang pag-asa na kasing init at kasing sarap ng pinakamasarap na kaldereta sa Maria and Josefinas.